Sa nakaraang kwento natin ay pinunit na ng mga isang sungay na tribo ang kani-kanilang mga tiket pati na rin si Yonwoo upang makalabas sa kanilang lugar at makipagdigmaan. At sa pagpapatuloy ng kwento, makalipas ang ilang sandali ay nandito na sila sa ika-11 na palapag ng tore na kung saan ang mundo ay nasa loob ng pangarap. Nakaupo ang Marshall King sa ilalim ng 2 sinag ng buwan. May papalapit naman sa Marshall King na tao at ang taong ito ay ang ating bida. Pagkalapit ni Yonwoo sa Marshall King ay tinanong niya naman ito na kung tinawag niya ba siya. Lumingon naman ang Marshall King at bigla siyang tumayo sabay sabi niya na oo dahil sa pakiramdam niya ay kailangan niya nang ituro ang 8 Extreme Feast sa kanya bago pa man sila lumusob sa syudad ng Kuram. Kaagad niya namang itinuro si Yonwoo at sinabi niya na simula ngayon ay tuturuan niya ito ng isang galaw sa isang araw at minungkahi niya naman na titiyakin niya lamang na buksan ng malaki ang kanyang mga mata upang mabilis siyang matuto. Nakangiti naman siyang sinabi na sinabihan niya na ito dati na hindi na niya ituturo ang itinuro niya na at tinanong niya si Yonwoo na kung nakuha niya ba. Tugon naman ni Yonwoo na naiintindihan niya. Tugon naman ng Marshall King na mabuti ang sagot niya at dagdag niya pa na dahil ngayon ay alam niya na ang martial arts na nahahati sa 3 iba't ibang parte na Shim, Gi, at Che. Ipinaliwanag naman ng Marshall King na ang Shim ay isang negang na tinatawag naman na mana o sa ibang salita ay ito ang nilalaman. Ang Che naman ay ang sisidlan at ang tinutukoy niya ay ang tinatawag na dantian at ang katawan nito. Ang Gi naman ay parang isang tali na nagkokonekta sa dalawa at pinahihintulutan ng magong na magamit ito ng maayos. Kinuha niya naman ang kahoy na patpat gamit ang kanyang paa at sinabi niya na ang sword skills, single-edged sword skills at fist skills ay iyon ang ibig sabihin ng bagay na yun. Ang 8 Extreme Fist ay ang isa sa mga superior ng Gi. Kinuha na ng Marshall King ang kahoy na patpat at sinalo gamit ang kanyang kamay. Ipinaikot niya naman ang kahoy na patpat at ipinaliwanag niya na ang 8 Extreme Fist ay hindi simple lang na fist skill. At kung gagamit rin siya ng single-edged sword ay isa rin itong single-edged sword skill, at kung sibat naman ang gagamitin ay tinatawag itong spear skill at yun kung paano ito gumagana. Tinutukan niya naman ng patpat si Yonwoo sabay sabi niya pa na hindi niya gusto na mapili sa kung ano ang gagamitin niyang sandata. Ibinigay niya naman ang patpat kay Yonwoo at ayon pa sa kanya na humahaba ang kanyang pagpapaliwanag sa kanyang teorya at dagdag niya pa na ngayon ay ipapakita niya ito sa kanya isa-isa kaya naman iminungkahi niya kay Yonwoo na panuurin niya siya ng mabuti. Kaagad namang ipinakita ng Marshall King ang una niyang hakbang na tinatawag na gunbow. Ang sunod naman ay taigak at liguan. Ginamit naman ni Yonwoo ang kanyang dragon eyes upang masundan niya ang mga galaw nito at habang pinagmamasdan niya ang Marshall King ay sa isip-isip niya naman na ang ginagawang galaw nito ay wastang-wasto ang lokasyon kung saan nakaapak ang kanyang paa at anggulo ng mga kamay nito dahil sinusundan nito ang gayul na nakapaligid sa kanila. Ang gayul ay para itong daloy ng enerhiya. At ayon pa sa kanya na hindi ito nagkataon lang dahil ang Marshall King ay sinusundan ng stream ng gayul. Nang matapos ipakita ng Marshall King ang mga galaw na yun ay ipinaliwanag niya naman na ang kanyang ginawa ay ang unang set ng galaw ng lahat ng 32 na galaw ng 8 Extreme Feast at tinatawag itong Gungan Jinjin. Napangiti naman ng Marshall King habang umiilaw ang kanyang mga mata at pinagmasdan niya si Yonwoo at sa isip-isip niya naman na ang kanyang ipinakita ay unang set pa lamang ngunit binubuo ito ng 64 na iba't ibang maliit na galaw. At naalala niya rin ang kanyang sinabi kay Yonwoo na tuturuan niya lamang ito ng isang beses at hindi niya nauulitin pa at ayon pa sa kanya na biro niya lamang yun dahil hindi nito magagawang masaulo ng baguhan sa pamamagitan ng pagtingin lamang ng isang beses. Nagmayabang naman siya na tinanong si Yonwoo na kung sa tingin niya ba ay makakaya niya. Sa isip niya naman na sinasabihan niya si Yonwoo na magpakatotoo na lang ito at sabihin sa kanya na hindi niya ito nakabisado at tinawag niya pang cute na tagasunod si Yonwoo at ayon pa sa kanya na ang mahusay na master na kagaya niya ay tuturuan niya naman ito ng mabagal kung hindi ito nakasunod. Bigla naman siyang natigilan sa kakaisip niya dahil sinabi ni Yonwoo sa kanya na handa na siya dahil nasa ulo niya ang lahat ng galaw na yun. Hindi naman makapaniwala ang Marshall King sa kanyang narinig at tinanong naman siya ni Yonwoo na kung uumpisahan niya na bang ipakita sa kanya. Habang pinapakita ni Yonwoo ang mga itinuro niya sa kanya ay hanggang ngayon ay hindi naman makapaniwala ang Marshall King sa kanyang nasasaksihan dahil sa buong akala niya ay hindi yun basta-bastang matututunan ng isang baguhan. At bigla na lamang siyang nagulat dahil nasa harapan niya na ang kamao ni Yonwoo at tinanong naman siya ni Yonwoo na kung tama ba ang kanyang ginawa.
Hindi naman nakakilos agad ang Marshall King at sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwala na nagawa nitong sauluhin ng ganoon lang sa pamamagitan lang ng pagtingin ng isang beses ng kanyang ginawa. Tugon naman ng Marshall King na tama yun dahil hindi niya naman siya magiging disipolo kung naguguluhan siya sa kanyang itinuturo at inaya niya na ito na ituturo niya na ang susunod na set ng kanyang galaw. Makalipas ang ilang araw ay nagtagumpay siyang matutunan ang kasanayan na tinatawag na 8 Extreme Feasts. At kasalukuyan ng ginagawa ang 8 Extreme Feasts na tinatawag na Superior. Ang 8 Extreme Feast Superior ay isang art na ipinagsama ang 8 points at trigrams ng divination. Pwede rin itong gamitan ng espada at sibat. Isa itong mataas na ranggo ng Mag-ong. Ang bawat hakbang ng 8 trigrams na ginagawa niya ay mapapataas nito ang kanyang kapangyarihan ng 5%. Kapag naman tumataas ang kahusayan ng kanyang kasanayan ay ang link ng bawat hakbang nito ay nag-e-stack hanggang sa 40%. Ang mana naman ng 8 points ay pinapalakas nito ang kanyang pandama at hinaharangan nito ang kanyang blind spot at magagamit niya na ang kanyang mana ng lubusan. Ang ikalawa at ikatlong seksyon ng 8 Extreme Fists ay kaliwa. Minungkahi naman ng sistema sa kanya na hanapin niya ang natitirang piraso at kumpletuhin niya ang kasanayan na ito. Hingal na hingal naman si Yonwoo dahil sa ipinapagawa sa kanya ng Marshall King habang nanunood sina Edora at Fante. Agad namang pinuri ng Marshall King si Yonwoo na may pagkagulat na pawisan at sinabi niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na siya ang karapat-dapat upang matutunan ang 8 Extreme Feasts at dagdag niya pa dahil siya ang kanyang disipulo ay nararapat lamang na makakaya niya ang ganito kasimpleng pagsasanay habang nanginginig ito dahil hindi siya makapaniwala na makakaya ni Yonwoo ang pagsasanay na kanyang itinuturo. Nang makita ni Edora ang reaksyon ng kanilang ama ay sa isip niya naman na naguguluhan ang kanilang ama sa kanyang nakikita at maging si Fante ay naisip niya na nagulat ang kanilang ama sa kanyang nasasaksihan. Sa isip naman ni Yonwoo na nararamdaman niya na ang kanyang mana circulation ay mas naging banayad ang daloy subalit ayon pa sa kanya na basic pa lang ang natutunan niya at mas nangangailangan pa ito ng oras para mas maging natural ang pagdaloy nito ngunit hindi na siya makapaghintay na subukan yun. Tinawag naman ni Yonwoo ang Marshall King bilang kamahalan subalit sinabi naman ng Marshall King na master at dagdag niya pa na si Yonwoo daw ay kanyang disipulo at tinanong niya ito na kung paano niya siya naging hari. At iminungkahi niya naman na tawagin niya siya bilang master. Sinang-ayunan naman ito ni Yonwoo at tinawag niya itong master at napabuntong hininga na lamang ang Marshall King at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang kanyang sasabihin sa kanya. Hiniling naman ni Yonwoo sa Marshall King na kung pwede niya bang ipaubaya sa kanya ang labanan sa syudad ng Kuram. Nagtataka naman ang Marshall King at pinagmasdan niya naman si Yonwoo na sabay sabi niya pa na hindi niya ito papayagan dahil ang syudad na iyon ay kung saan nakatuka ang kanilang tribo at mayroon namang iilan na miyembro ng kanilang tribo na gustong sumalakay sa syudad na iyon. Bahagyang napaisip naman ang Marshall King at sinabi niya na kailangan niyang makita kung gaano nakadami ang martial arts na kanyang natutunan mula sa kanya. Napatingin naman ang Marshall King sa mga alip-oras niya at napangiti naman siya dahil mayroon siyang naiisip na magandang ideya. Makalipas ang ilang sandali ay may bigla na lamang sumabog sa syudad ng Kuram at nagtatakang tanong naman ni Shannon na kung ano ba ang nangyayari at tugon naman ng isa na isa itong raid. Si Shannon ay isang pinuno ng pangkat ng 8 White Draconian branch ng Red Dragon na clan. Napatanong naman ang isa na kung ang pag-atake ba na ito ay nanggaling sa Asher Sword Clan at tugon naman ng isa na hindi dahil ang may kagagawa nito ay ang mga isang sungay na tribo. At dito masayang-masaya naman na nilulusob ng mga miyembro ng isang sungay na tribo ang syudad ng Kuram. Hindi naman makapaniwala si Shannon dahil ayon pa sa kanya na hindi naman sumasali sa kahit anong digmaan ang isang sungay na tribo kaya naman nagtatakang tanong niya na kung bakit nandito ang isang sungay na tribo sa kanilang syudad. Sumigaw naman ang isa at inutusan niya si Shannon na tumingin siya sa banda roon. At dito nakita nila sa ibabaw ng bubong ang nilalang na sinakop ang buong lugar ng kanyang aura dahil sa lakas nito at nang makita yun ni Shannon ay hindi naman siya makapaniwala na nandito mismo ang Marshall King sa kanilang syudad. Hindi na nagsayang ng oras pa ang Marshall King at kaagad niyang inatake ng kanyang kapangyarihan ang bahagi ng syudad ng Kuram at dahil sa lakas niya ay ang bawat madaanan ng kanyang pag-atake ay nadudurog. At dito muntikan namang tamaan si Shannon sa pag-atake ng Marshall King at hindi naman siya makagalaw at namumutla ito dahil nasa harapan niya na ang Marshall King at tinawag siya nito at tinanong siya ng Marshall King na kung gusto pa ba niyang mabuhay at kung gusto niyang mabuhay ay bibigyan niya ito ng pagkakataon at nang marinig yun ni Shannon ay nabuhayan naman ito ng pag-asa.
Makalipas ang ilang saglit ay may sumabog na naman sa paligid ng syudad ng Kuram at mayroong natatanaw si Fante na mula sa malayo at sinabi niya naman kina Yonwoo at Edora na parang may papalapit sa kanilang lokasyon na lumilipad at nagtataka naman si Yonwoo kung ano yun. At dagdag pa ni Fante na parang may dalang kung ano ito sa magkabilang kamay at napatanong naman siya na kung ano ba ang bagay na yun. At dito may dalang dalawang tao ang Marshal King patungo sa kanilang lokasyon at nagtataka naman si Fante dahil tao ang dala ng kanilang ama. Lumapag naman ang Marshal King at agad niya namang binitawan ang dala niyang dalawang tao at napasigaw naman si Fante na tinanong niya ang kanyang ama habang itinuturo ito na kung bakit siya nangingidnap ng tao at tinawag niya ang kanyang ama na matanda. Pinatahimik naman ng Marshal King si Fante at sinabi niya kay Yonwoo dahil gusto niyang masubukan ang kanyang bagong natutunan na martial arts ay dinala niya ang mga ito. Inutusan niya naman ang dalawa na lumaban sila. Nagtataka naman si Shannon at ang kanyang kasama sa pinagsasabi ng Marshal King at kaagad namang itinuro ng Marshal King si Yonwoo sabay sabi niya pa na ang ibig niyang sabihin ay labanan nila ang lalaking ito at dagdag niya pa na hahayaan niyang mabuhay ang kung sino man ang makakatalo sa lalaking ito at tinanong niya ang dalawa na kung ano ba ang masasabi nila. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dinagdagan ng Marshal King ang kakalabanin ni Yonwoo. Napapangiti naman si Yonwoo habang pinagmamasdan ng Marshal King at naisip niya na bibigyan siya ng pagkakataon ng Marshal King na makipaglaban na naaayon sa kanyang kalooban subalit hindi niya inaasahan ang ganitong pamamaraan ng Marshal King. Tiningnan naman ni Yonwoo ang mga dinala ng Marshal King at ayon pa sa kanya na ang mga taong ito ay natatakot sa presensya ng Marshal King subalit sa katotohanan ay ang mga taong ito ay lubhang napakadalubhasa pagdating sa paglalaban at magagaling ito at aabot na sa punto na nagtataka lang siya na kung kaya niya bang labanan ang mga ito dahil malalakas ang mga ito. Napangiti naman siya dahil ayon pa sa kanya na walang rason upang tanggihan niya ang paglalaban na ito. Sinabi naman ni Yonwoo na lalabanan niya ang mga ito dahil naisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon upang subukan ang 8 Extreme Fists at ang kanyang mana control. Ipinaliwanag naman ng Marshal King ang alituntunin at ang paglalaban nila ay isa laban sa isa at ang kailangan lang nilang gawin ay kung sino ang mauuna sa kanilang lima depende sa kanilang kagustuhan at minungkahi niya naman na pwede silang magdesisyon kung sino man ang mauuna sa kanila. Tiningnan naman ng isa si Shannon at bigla niyang sinabihan si Yonwoo na siya ang una niyang makakalaban. Binunot na ng lalaki ang kanyang espada at habang naghahanda siya ay sa isip-isip niya na sikat nga ang taong nakamaskara sa ika-11 na palapag dahil siya ang hoarder subalit kahit gaano pa ito kasikat ay baguhan pa rin ito. At ayon pa sa kanya na hindi niya aakalain na lalabanan niya ang batang baguhan na ito. Itinutok niya naman ang kanyang espada kay Yonwoo at minungkahi niya na siya na ang maunang sumugod sa kanya dahil yun lang ang ibibigay niyang pagkakataon sa kanya. Hindi naman tumugon si Yonwoo sa sinabi ng lalaki bagkus ay naghanda ito sa paglalaban at kaagad namang sumigaw ang Marshal King na umpisahan na nila ang paglalaban. Pagkarinig ni Yonwoo ng hudyat ay hindi na siya nagsayang ng sandali pa at bigla niyang ipinalabas ang kanyang Heavenly Wing Mana Control at bigla siyang sumugod ng napakabilis na tila ba ay mas mabilis pa ito sa kisap mata at nang makita yun ng lalaki ay hindi niya naman akalain na napakabilis nitong gumalaw. Sinalag niya naman ang punyal ni Yonwoo gamit ang espada nito at napagdesisyonan niya na kailangan niyang panatilihing malayo ang distansya niya dito at hindi pa man siya nakakagalaw ay papalapit na naman ang isang punyal ni Yonwoo sa kanya at wala na siyang nagawa kundi ang seluhin ang pag-atake ni Yonwoo sa kanya at dahil sa lakas ng pag-atake ni Yonwoo ay napatilapo naman ito ng napakalayo at bumangga ito sa pader at nagkabiyak dahil sa impact at habang papasugod si Yonwoo ay sa isip-isip niya na ang 8 Extreme Fists at ang Heavenly Wing Mana Control ay nung una niyang natutunan nito ay hindi sila magkatugma dahil ang kanyang galaw ay hindi magkatugma sa lakas ng kapangyarihan ng mahika. Subalit itinuon niya ang kanyang pansin na pagkaisahin ng Shim, Gi at Che at gamitin ang galaw ng Gayol upang magawa niyang maindayog ang kanyang patalim at doon niya na natutunan na ang lahat ay nagkakaisa at habang inaatake niya ang kanyang kalaban ng sunod-sunod at sa isip-isip niya na ang kanyang mga natutunan ay parang ginawa ito para lang sa kanya na pinakamainam na paggalaw. At ginamit niya naman ang kanyang Dragon Eyes at ayon pa sa kanya na malinaw sa kanyang paningin ang landas ng kanyang aatakihin at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang sinaksak ng kanyang punyal ang lalaki sa dibdib nito at bumagsak habang tumatagas ang dugo nito. Nang makita yun ng Marshal King ay inutusan niya naman ang susunod na makakalaban ni Yonwoo.
Isa-isa nang ang linabanan ni Yeonwoo ang mga sumunod at napapikit naman si Shannon dahil ayon pa sa kanya na hindi niya aakalain na lalaban pa siya dahil inaasahan niya na matatalo ang apat ang nag-iisang tao lang subalit seryoso naman niyang tiningnan si Yeonwoo at sa isip-isip niya na pagod na ang taong nakamaskara at parang nasa limitasyon na ito dahil hinihingal na ito. Bigla namang nagulat si Yeonwoo dahil binalaan siya ng Marshal King na tanging siya lamang ang nakakarinig na mag-ingat siya sa isang yan at tiningnan niya naman ito habang sinasabi ng Marshal King sa kanya na kahit na nakikita niya pa ang lahat at inulit niya ulit ang kanyang sinabi na kahit nasa kondisyon pa ang kanyang katawan ay ang susunod niyang makakalaban ay mahirap kalabanin. Tiningnan niya naman si Shannon habang lumalabas ang aura nito at umiilaw pa ang mata at sinabi ng Marshal King kay Yeonwoo na ang taong ito ay isang semi-ranker. Ang ranker ay isang titulo na ibinibigay sa pinakamalakas na manlalaro na umaakyat sa tore at sa kabuuan ay sila ang mga manlalaro na nag-umpisa ng umakyat pataas ng ika-50 na palapag ng tore. Subalit ang ika-50 na palapag ng tore ay hindi dapat maliitin dahil mas mahirap pa ito kumpara sa 49 na palapag at kinakailangan itong bigyan ng pansin. Kahit na ang mga pinakamalakas na manlalaro ay sumusuko o nabigo sa palapag na iyon at ang ika-50 na palapag ng tore ay binyansagang barrier zone. Ang mga manlalaro naman na nagawang malampasan ng pagsubok sa ika-50 na palapag ay madalas tawaging semi-ranker. Naisip naman ni Yeonwoo na haharapin pa rin niya naman ang 8 clan para lang maisakatuparan ang kanyang planong paghihigante at dahil yun ang kaso ay kinakailangan niyang talunin ang mga matataas na ranker at ang 9 na hari kaya naman para sa kanya ay mas magandang pagkakataon nito na makalaban niya ang malalakas upang sa gayon ay mas mabilis siyang lumakas at mas malampasan niya pa ang kanyang limitasyon. At nang walang ano-ano'y bigla siyang sumugod kay Shannon subalit walang hirap lang sinalag ni Shannon ang pag-atake nito. Habang sinasalag ni Shannon ang pag-atake ni Yeonwoo ay tinanong niya naman ito na kung pwede ba siya makahiling ng isang pabor. Nagtataka naman si Yeonwoo na tinanong ito na kung ano ba yon. Masayang sinabi naman ni Shannon sa kanya na kahit ano pa man ang maging resulta ng kanilang paglalaban ay gusto niya sana na at least man lang masagip ang kanyang mga kasamahan. Nagtataka naman si Yeonwoo sa kahilingan nito at bigla silang napa-atras na dalawa at sinabi ni Shannon sa kanya na sa totoo lang ay habang paparating sila kanina sa lokasyon na ito ay takot na takot siya dahil bitbit siya ng Marshal King at hindi na niya naisipan ang kanyang mga kasamahan. At dagdag niya pa na alam niya na nagkakilala sila bilang magkalaban subalit sinabi niya kay Yeonwoo na hindi masyadong malamig ang kanyang puso upang patayin pa nila ang mga sumuko na at tinanong niya si Yeonwoo na kung tama ba ang kanyang sinasabi. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na walang planong manalo ang kanyang kalaban at ngayon ay nakikita ng lahat na si Shannon ang lamang sa ngayon. Hinawakan niya naman ang kanyang punyal ng mahigpit at naisip niya na hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagbabagong ito subalit nakita niya kay Shannon na handa itong mamatay kaya naman napagdesisyonan niya na ihahanda niya rin ang kanyang sariling mamatay. At pinalakas niya na ang kanyang katawan gamit ang mahika habang unti-unting lumalabas ang kanyang pakpak at nang walang ano-ano'y bigla siyang sumugod kay Shannon at sinalag naman ni Shannon ang kanyang pag-atake at nagpalitan na nga sila ng pag-atake sa isa't isa at habang nagpapalitan sila ng pag-atake ay sa isip-isip niya naman na ang lalaking kaharap niya ngayon ay kakaiba kumpara sa apat na nauna dahil isa itong semi-ranker dahil ayon pa sa kanya na kahit ano pa man ang gawin niyang pag-atake ay hindi siya makakita ng opening para makalapat ang kanyang pag-atake. Habang inaatake niya si Shannon ay mayroon naman siyang napansin at bigla naman siyang naghanda ng pag-atake dahil sa kanyang nakita. At dito nakita niya ang parang itim na lumalabas ng enerhiya sa kaliwang braso ni Shannon. At kaagad niya itong inatake subalit laking gulat niya naman nang maiwasan yun ni Shannon at nanlaki naman ang kanyang mata dahil nakita niya na papaatake na si Shannon sa kanya habang iniisip niya na hindi niya na ito magagawang iwasan pa kaya naman napagdesisyonan niya na salagin niya na lang ang pag-atake ni Shannon sa kanya at nang masalag niya na gamit ang kanyang mga braso ay hindi niya naman akalain na ang lakas pala ng kalaban niya at pilit niya pa itong sinasalag subalit nagawa siya nitong mapinsala at tumilapon siya ng malayo at nang tumigil na siya sa pagkatilapon ay hindi niya naman inaasahan ang nangyari sa kanya at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyari dahil sigurado naman siya na natamaan niya ang may itim na parte na inatake niya kanina. At dahil hindi siya makapaniwala at bigla na naman siyang sumugod kay Shannon at habang papaatake siya ay ayon pa sa kanya na natitiyak niya kanina na hindi siya nagkakamali na may nakaligtaan siya habang si Shannon naman ay hindi niya napansin si Yeonwoo na nasa likod niya na pala ito dahil sa sobrang bilis gumalaw nito. At habang papaatake si Yeonwoo ay nakakita naman siya ng dalawang opening sa pagkakataong ito at pinaplano niya na pupunteryahin niya ito.
Nang papalapit na ang kanyang pag-atake ay nagulat na naman siya dahil biglang humarap si Shannon sa kanya na nakangiti habang naghahanda ng pag-atake at nang walang ano ay bigla siyang inatake ni Shannon sa kanyang braso at sa pagkakataong ito ay hindi niya na nagawang salagin ito. Makalipas ang ilang sandali ay hingal na si Yeonwoo at hindi niya pa rin naiintindihan ang mga nangyayari. Pinagmasdan niya naman si Shannon habang iniisip niya na ang Gayul daw ay bigla-bigla na lamang nawawala at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari. Seryoso naman ang kanyang mukha dahil ayon pa sa kanya na ang kanyang instinct ay sinisigawan siya ngayon at tiningnan niya naman si Shannon dahil sinasabi ng kanyang instinct sa kanya na niloloko siya kung anuman ang kanyang nakikita at napagtanto niya naman na siguro ito na ang katapusan niya. Bigla namang nagsalita si Shannon at tinanong niya si Yeonwoo na kung hindi niya ba alam ang patungkol sa tinatawag na focal points. Laking gulat naman ni Yeonwoo sa kanyang narinig dahil hindi niya pa narinig ang patungkol sa focal points na tinutukoy ni Shannon. Hindi naman makapaniwala si Shannon na hindi nito alam ang focal points dahil ang pagkakamali na ito ay ang mga baguhan lamang na martial artist ang nakakaranas. At dagdag niya pa na hindi na ito mahalaga dahil kung hindi niya man alam kung paano makakita ng focal points ay agad naman siyang sumugod sabay sabi niya pa na siya na ang makakaligtas sa paglalaban nila na ito. Habang papalapit ang espada ni Shannon sa kanya ay sa isip-isip niya naman na mas bumilis ang galaw nito at ibang-iba kumpara kanina at nakikita niya naman kung saan manggagaling ang espada ni Shannon kaya napasalag siya at habang nagaganap yun ay naisip niya na ang ginagawa ni Shannon kanina pa ay para malaman nito ang kanyang taglay na kahinaan subalit bigla na naman siyang nagulat dahil nag-iba na naman ang panggagalingan ng pag-atake ni Shannon at gulat na naman siya dahil magmumula sa taas ang espada ni Shannon patungo sa kanya. At habang papalapit ang espada nito sa kanya ay sa isipan niya naman na kung magpapatuloy pa ang ganito ay mamamatay siya at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung may paraan ba para maiwasan ang ganitong pag-atake o paraan para man lang masalag ito subalit napagtanto niya naman na walang paraan upang maiwasan o masalag ito at wala rin siyang magagawa upang makaligtas na kaunti lamang ang matatamo niyang pinsala at wala siyang naiisip na solusyon dahil kahit iilan man ang naiisip niyang posibleng solusyon ay kamatayan niya pa rin ang resulta nito. Kaya naman inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na foresight at nakita niya ang pangyayari at maya-maya pa ay bigla na lamang tumulo ang kanyang dugo sa lupa at nakatusok na ang espada ni Shannon sa kanya habang si Shannon naman ay nagtataka ang kanyang mukha at napatanong siya na kung ano ba ang nangyayari. Umilaw naman ang mata ni Yeonwoo at naghahanda na siya sa kanyang pag-atake habang sinasabi niya na sisiguraduhin niya na papatayin niya ito at hindi niya na kailangan pang malaman kung ano ang nangyari sabay tusok niya ng kanyang punyal sa leeg ni Shannon at pagtapos noon ay naluhad na lamang si Shannon sa lupa at nauutal-utal niyang sinabi na sana maging ligtas ang kanyang mga kasamahan. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung hindi ba siya natatakot mamatay. Tugon naman ni Shannon sa kanya na syempre natatakot siya. Bago pa man siya pumunta dito ay labis ang panginginig ng kanyang katawan dahil gusto niya pang mabuhay. Pinagmasdan niya naman si Yeonwoo at sinabi niya na napagtanto niya ang kanyang kahangalan dahil hindi niya pinansin kung bakit bilib na bilib ang Martial King sa kanya at dagdag niya pa na nakakahiyaman na sabihin ito ngunit isa rin siyang pinuno. Nanlaki naman ang mga mata ni Yeonwoo dahil mayroon siyang napagtanto at bigla na lamang bumagsak si Shannon sa lupa dahil wala ng buhay ito. Habang tinitingnan ni Yeonwoo ang dugo ni Shannon ay nakikita niya dito ang kambal niyang kapatid at sa isip-isip niya na nasa puntong ito ay mayroong sumagi sa kanyang isipan na kung mayroon lamang na isang taong kaibigan ang kanyang kapatid na katulad ni Shannon ay hindi niya sana sasapitin ang mapait na kanyang nadanas sa kamay ng kanyang mga traidor na mga naging kaibigan. At maya-maya pa ay bigla na lamang nanghina si Yeonwoo at sinalo naman siya nina Edora at Fante habang binabati siya ng Martial King at sinabi niya na napakagandang panuurin ang kanilang paglalaban at magaling siya pagdating sa pakikipaglaban. Direktang tanong naman ni Yeonwoo sa Martial King na kung ano ang focal points. Sinambit naman ng Martial King ang salitang peke. At ipinaliwanag niya naman na subalit ang peke na kanyang sinasabi ay kakaiba kumpara sa pekeng galaw at kapareho nito ang pagkaunawa at ang pagkakaiba lang nito ay ang posibilidad o ang katotohanan. Dagdag pa ng Martial King na mas madaling maintindihan kung ipapaliwanag niya ng ganito. At ipinaliwanag niya naman ang nangyari kanina na papalapit sa kanya ang espada ng kanyang kalaban at ang espada ay mayroong mga posibilidad kung gagamitin ba ito sa pag-aatake o pagdedepensa nang sa gayon ay mas maraming pwedeng mangyari at tinanong niya naman si Yeonwoo na kung sa lahat ng posibilidad na yon ay kung ano ba ang pipiliin niya.
Tugon naman ni Yeonwoo na depende sa sitwasyon subalit hindi na siya pinatapos magsalita ng Marshall King at sinabi niya na tama ang kanyang sinabi dahil ang lahat ay nakadepende sa sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang instinct o bilis sa pag-iisip ay makakapagdesisyon siya kung alin man ang pipiliin niya sa hindi mabilang na posibilidad subalit ang focal points ay dinagdagan ng isa o sobra pa. Sinambit naman ni Yeonwoo ang katagang trap at sinang-ayunan naman yon ng Marshall King at sinabi niya na parang ganun na nga at ipinaliwanag niya na kung matatrap siya ay pwede niya pa itong makonsela at pumili ng ibang posibilidad dahil ang focal points ay may kapangyarihang pumili ng mas maraming posibilidad. Dagdag pa ng Marshall King habang itinuturo niya si Yeonwoo na ang may kakayahan lamang ng ganun ay ang mga manlalaro na iniensayo ang kanilang mana sa sukdulan at ang bagay na yun ay mahihirapan siya dahil bago niya pa lamang natutunan ang 8 extreme fists at bukod pa dyan ang focal points ay hindi naman gaano ka-perpekto at kapag nasa tiyak na antas na siya at mas mag-improve ang kanyang pang-ika-6 na pandama ay mas madali niya na lamang itong maiintindihan. Naisip naman ni Yeonwoo na hindi niya madaling matututunan ang focal points at ika-6 na pandama sa ngayon at hinawakan niya naman ang kanyang dibdib at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang palakasin ang kanyang pangangatawan upang mabilis niyang matutunan at naisip niya rin sa ngayon ay ipagpapatuloy niya lamang ang kanyang pagsasanay upang mas maging malakas pa. At dito na nagtatapos ang unang paglalaban ng Red Dragon Clan at Azure Sword Clan sa syudad ng Kyurem. Lumipat ang eksena at nandito si Saber God kasama ang kanyang mga alip-ores sa ika-11 na palapag na tinatawag na Great Forest at agad niya namang inutusan ang kanyang mga alip-ores na magsikilos na sila at napangiti naman ito. May bigla namang naramdamang kakaiba ang Phoenix at sinabi niya na parang may paparating sa kanyang lokasyon. Nagtataka naman si Chirpy sa sinabi ng kanyang ina. Kinaumagahan sa isang bahay ay nandito ang tatlo at masayang sinabi ni Fante kay Yeonwoo na parang magaling naman siya at inaya niya ito ng sparring kahit isang beses lang. Tinawag naman ni Yeonwoo ang pangalan ni Fante at nang marinig yun ni Fante ay nagniningning naman siya at naghihintay ng sasabihin ni Yeonwoo at sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na kung hindi niya gustong mabitin pati warik ay tumahimik siya. Nang marinig yun ni Fante ay kinalabutan naman siya dahil sa kaba at nagpawis na sinlaki ng butil ng mais at natameme siya sa sinabi ni Yeonwoo sa kanya. Agad naman silang umalis ni Edora habang naglalakad sila ay napasabi na lang si Fante na napakasama talaga ng kanyang kuya Cain. Pumikit naman si Yeonwoo dahil iniisip niya ang patungkol sa focal points at bigla na lamang siyang nagulat dahil narinig niya ang tinig ni Chirpy at nakita niya sa kanyang isipan ang sitwasyon ni Chirpy ngayon na parang nagmamakaawa at umiiyak. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.